Makakapanayam natin si Congressman Eric Yap, chairperson po ng House Appropriation. Magandang umaga, Congressman Eric. Sir Aljo, magandang umaga, at Ma'am Dayan, magandang umaga po sa inyo at lalong-lalo na po sa mga kababayan natin nakatutok ngayong umaga. Opo, meron pong binuong 21 member contingent ang Kongreso po ngayon na Congressman, correct me if I'm wrong, para po sa Bicameral Conference Committee na magre-reconcile po sa tinatawag na disagreeing provision ng Senado at ng House version ng Proposed General Appropriations Act of 2021. Update po tayo doon na Congressman Eric. Tama po kayo, Sir Aljo. Meron po bunyong 21-man panel. Magsisimula po ang aming BICAM para December 1, Tuesday. Ito pong budget na ito, kapag may pasa, ano pong uunahin natin dito, sir, ngayon pang may pandemya? Sir, pag napasa po ito, una-una kailangan pa pong i-encode to pagkatapos namin ng BICAM at ipiprint pa po ito ng 7 days. At pagkatapos ilalagay po ito sa mesa ng Presidente para mapirmahan na po, hopefully po this year para hindi po tayo magkaroon ng reenacted budget. And then nakapasok na dito yung mga vaccines at yung mga iba pang ayuda sa tao tulad ng tupad. Yung pong para sa mga displaced workers, meron po silang pansamantalang trabaho galing sa labor at yung AIX po ng DSWD kung saan pwede tayo makapagbigay ayuda sa mga kababayan natin na nangangailangan ng medical at mga burial assistance po. Sino po yung tinutukoy na mga kalyado daw na nabawasan at meron namang nadagdagan, Congressman? Sir Aljo, sa totoo, with due respect sa aking dating boss kay Speaker Cayetano, nakausap ko naman kasi si Deputy Speaker Elvin Villafuerte at tinatanong ko sa kanya, ibigay mo sa akin yung listing and I will check kung saan napunta or nabawas ba talaga. Kasi Sir Aljo, kung makikita nyo, lagi kong sinasabi, paulit-ulit po, ang DPWH, wala pong congressman na nag-initiate ng changes nito. Ang DPWH po, ang nag-submit sa amin ng amendments, ng irata nila, at yun po yung aming sinunod. Sa GAB po, halos lahat ng project ng DP ay walang gumalaw from Congress dahil hindi ko po pinayagan to. Kung siguro mga ibang chairperson dati ay pinapayagan, sa akin po hindi po. Ang pinayagan ko lang po ay ang agency-initiated amendments po pagdating sa DP, BBM at DOH po. At yung DA po, ganun din po. Congressman Yap, kailan po yung inaasang pagpupulong po ng Bicameral Conference Committee? Ay, Ma'am Dayan, sa December 1 po to, Tuesday po. So sa inyo pong timeline, mga kailan po kaya mapipirmahan ni Pangulong Duterte ang ating pong pambansang pondo? Ma'am, ito po nakatingin po tayo sa calendar ngayon. So hopefully sa Tuesday, mag-start kami na December 1, matapos ng December 4. And then mag-encoding po ng December 9, mag-print po. Siguro po third week ng December, hopefully, yung libro po, yung libro ng budget, and mapunta na po sa lamesa ng Presidente para mag-antay po sa kanyang signature. So bago magpasko, mapipirmahan na po sa ito ni Pangulong Duterte. Alright, Congressman Yap, Department of Education po ang may pinakamalaking budget. I think this is also in accordance with the law. Paano po, saan po gagamitin, ito pong malaking pondo ng DepEd, Congressman Yap? Ma'am Dayan, una-una po, ang pag sinabing education, lahat-lahat na po ito, nandito na po yung SUCS, yung sa mga state universities, college, and then nandito na yung sa mga TESDA, nandito na yung mga educated-related programs. And ma'am, doon po sa DepEd, ang priority po dito yung mga blended learning, yung mga e-learning, kasi ma'am, ngayon wala pong face-to-face, so yung mga tables and chairs, hindi na po muna priority, pero yung pag-repair ng mga classrooms, meron din po yun dahil pagkatapos ng pandemic, ready na po ang kanilang classrooms. Okay, Congressman Yap, budget naman po sa Build It program ng ating pong pamahalaan. Mas malaki po ba ito for next year, sir? Yes, Ma'am Dayan. Kaya nga po maraming ibang congressman nagsasabi na bakit itong district na to malaki, bakit ito maliit. Explain ko lang po, unang-una, nakita ko po sa budget na pinasa ng DPWH, yung mga may malalaking project na distrito, sila yung mga may big ticket projects. Like sa Cavite, sa Ternate, may nakita tayong bypass road doon. Pagdating ng Camsur, meron po silang expressway na bagong ginagawa. Pagdating po ng Davao City, yung pinaka-build po doon ay yung Davao Coastal Highway, na which is very beneficial po sa Mindanao. Pagkatapos po, dito naman po sa norte, sa Benguet, sa amin,
Meron naman po tinatawag na BLIS. Ito po yung outer conferential road po, circumferential road, na kung saan yung mga farmers ng Benguet at Baguio ay hindi na po mahihirapan dahil magkakaroon po ng bagong highway sa Benguet. Congressman Eric, may iba po tayong issue. Ano po ang inyong masasabi sa isiniwalat po itong investigation ginagawa po ng PACC ni Commissioner Belhica na idinadawit niya ang ilang mga kongresista sa di umano'y manumalyang transaksyon sa paggawa po ng iba't ibang mga infrastructure projects with DPWH? Let me share a quote galing sa aking mabuting kaibigan na si Congressman Mike Defensor. File a case or shut up. Kasi po, Sir Aljo, ganito po yan. Unang-una, nabasa ko yung article. Maghahanap pa sila ng concrete evidence. Ganito po ang sabi niya. Pero kung wala pa palang ebidensya, bakit mo sasabihin na meron 12 mambabatas? And then, ang second point ko dito, 305 po kami. Ngayon, yung 12 mambabatas, bakit hindi mo po sabihin yung pangalan, Mr. PACC, para naman po hindi unfair sa 280, 90 plus na congressman pa na hindi involved doon. And then, yun lang po yung sa akin, kung sinasabi mo yung 12 congressman, walang ebidensya pa, maghahanap ka pa ng concrete evidence, bakit mo linabas? Example, ako po magsabi, sa akin oversight committee, nakita ko po yung budget ng PACC, may irregularities yung paggastos, may mga maling paggastos. Pero wala pa po akong ebidensya. Kung ako ba ay mag-release ng ganitong statement, ikatutuwa ba nila to? Yun lang po yung sa akin, Sir Aljo. Opo. Well, anyway, maraming salamat po sa inyong panahon at oras sa pagsagot po sa aming tawag, Congressman Eric Yap, ACT-CIS. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Ma'am Dayan, always at your service po. Magandang umaga po.